Matapos ang iligal na di umanong pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para isuko sa dayuhang korte o ICC at dahil sa tila hindi patas na pagtrato at di umano'y pangbabastos sa kanilang bawat miyembro, tila kumalampag na at tahasang tinabla ng Moro Islamic Liberation Front o MILF nitong Linggo, Marso 16 ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Abdul Rauf Macacao bilang bagong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARN Interim Chief Minister. Hindi man diretsahang may koneksyon, ngunit marahil ito na raw umano ang sagot ng nasabing liderato ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa naging panggigipit di umano sa ilang miyembro ng mga Muslim kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ating matatandaan, kamakailan lamang matapos ang di umano'y iligal na inaresto ang dating Pangulong Duterte, itinalaga agad ni Marcos Jr. bilang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao si Abdul Rauf Macacao bilang isa sa mga pinakangunguna sa nasabing samahan. Ngunit itong tinabla at agad na ibinasura ng maraming miyembro ng MNLF at ayon pa sa nilang naging pahayag. Ang proseso ng appointment na isinagawa ni Marcos Jr. ay hindi raw umano alinsunod sa napagkasunduang mekanismo ilalim ng Bangsamoro Organic Law at Comprehensive Agreement on Bangsamoro sa di umano'y 41 na official na nominado ng MNLF. Tanging 35 lamang umano ang inaprubahan na malinaw na paglabag sa mga probisyong nagsasaad na ang BTA o ang Bangsamoro Transition Authority ay dapat pangunahan ng MILF. Ano kaya ito katotoo mga kababayan? Yun pa sa kumpirmadong balita na inilabas ng Abante News sa kanilang official website. MILF binasura appointment ni PBBM sa bagong BARN Interim Chief Minister. Tinabla ni Moro Islamic Liberation Front MILF nitong Linggo, Marso 16 ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Abdul Rauf Macacao bilang bagong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARN Interim Chief Minister. Sa isang statement, sinabi ng MILF na labag sa Bangsamoro Organic Law, BOL at Comprehensive Agreement on Bangsamoro ang naturang appointment. Nauna ng kwenisyon ng MILF ang appointment ng mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority, BTA, na labag umano sa BOL. Si Macacao ang pumalit kay Ahud Alhad Murad Ibrahim. Ayon sa MILF, nang maupo si Macacao sa pwesto ay kasama nito ang pagtatalaga ng mga bagong miyembro ng BTA. Ngunit ayon sa MILF, ilan sa mga BTA appointees ay wala sa inirekomendang listahan ng kanilang grupo. Nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready. Dapat hindi nila ginawa kay Vice President Inday yan. Very obvious talaga. Na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready. General Marbel, nawala na yung kuwan niya eh. Nawala na yung trust ng taong bayan sa kanya. So nangyari ngayon. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever, vulnerable yan. So, parang ipamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So, it is a violation yan. Pagdating po sa usaping seguridad, ang pangalawang Pangulo po ba ay nakikita ninyo, ma-assess nyo ba na walang banta laban sa kanya? Very obvious. Sa tingin ko lang sa lahat ng nakikinig, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever, vulnerable yan. So, parang ipamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang
matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So it is a violation yan. Gaano namang kahalaga na yung mananatili sa kanya na security ay meron siyang trust and confidence? Kasi napansin niya, yung pawang mga tinanggal sa kanya, yung matatagal na rin sa kanya, galing sa Mindanao, yun pa yung mga nilipat dito, tapos yung mga meron namang ibinigay doon, na yung mga natitira, pero hindi siya yung pumili. Gaano kahalaga na meron kang trust and confidence sa yung nakapaligid sa'yo? Number one, pinakamahalaga talaga na yung security mo, trusted mo talaga yan. Mahirap maglagay ng security na wala kang tiwala. So, hindi ka mapalagay talaga dyan. Deliberate yan na gano'n ang ginawa para ma-demoralize ang ating Vice President, the second highest office of the land. Dapat hindi nila ginawa kay Vice President Inday yan. Very obvious talaga. Opo, at si Senador Ronald Bato de la Rosa nag-post po na kumbaga nanawagan sa lahat ng mga nasa o galing ba sa security sector o marunong ng armed combat na willing, no, bayanihan para sa pagbibigay ng seguridad dito kay Vice President Inday Sara. Sinigundahan naman ito ni Senador Robin Hood Padilla at ni Senador Bongo, at nakita ko rin po sa post ninyo na handa rin kayo na magbigay ng seguridad po sa pangalawang Pangulo. Yes, it is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Normis Pari, na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya. Kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama na mga prayers namin, na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. Opo. Ready kami. Ito ang answer namin sa panawagan ng mga mahal natin ng mga senador, sila Senator Bongo, Senator Bato, at saka si Senator Robin. Here we are, the MNLF. We are ready. Opo. And ano naman po yung masasabi ninyo na ikinukumpara ng si VP Sara kay dating Vice Presidente Leni Robredo? Meron bang pagkakahalintulad kung i-assess mo kung pagdating sa seguridad, saan ba ang mas nangangailangan ng seguridad dahil sa kanilang mga stand? Alam naman natin, vocal si Pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte sa paglaban dito sa CPP, NPA, NDF mula pa noong ito ay alkalde at hanggang sa kasalukuyan. Unlike dito naman kay VP Leni, di ko lang alam kung sino po yung talagang meron siyang mga matinding mga pronouncement po. Very dangerous kasi kaya nga nasabi ko vulnerable ang ating mahal na Vice President. Kasi very loud, very vocal ang ating Vice President against sa CPP, NPA, mga kapatid natin dyan sa kabila. Itong NTF-ELCAC na issue, strong ang support ng ating mahal na Vice President. Kaya siguro deliberate na tinanggalan ng security para ayan na, ambusin nyo na yan. So, kasi threat siya, hindi politically, threat talaga siya. As sabi according to the Vice President, obvious naman, wala namang iba, designated survivor yan. Whether we like it or not.
she will be the next president. Kung talagang magkaroon ng patas na eleksyon. Kaya parang desperado na. O wala nang security yan. She is open. So, deliberate yan. Pero nandito naman tayo. O kaya, ito, samantalahin ko na ito. Panawagan, calling all Mindanaoans, especially in Davao City, let's all unite for justice and restore confidence sa ating mga kapulisan, sa police force. Let's all unite and kailangan natin suportahan ang ating mahal na Vice Presidente. At sa hanay naman ng mga kapulisan, kung kailangan ninyo ang support namin, we will support na maayos natin ito sa anumang bagay. Siguro I will rather recommend, marami namang pwedeng maging chief PNP dyan na may alam ng batas, na may background ng law. Dapat the organization of the Philippine National Police maghanap ng magaling, may alam sa batas ang maging chief PNP. Si General Marbel, nawala na yung kuwan niya eh. Nawala na yung trust ng taong bayan.